Saya ng feeling sa mga ganyang tao ngayon na nagpapapicture, hinahanap ako. Ang sarap po ng feelings. Kaya naman maraming salamat sa mga tao sumusuporta sa akin lagi. Kung dati ay palangiti, bakit tila ba masama ang loob ni Diwata sa mga parokyano niya? Mayabang ka na ngayon. Ayon pa sa iilan ay hindi daw nila nagustuhan ang naranasan nila. At medyo amoy ebak nga yung paligid. Wala na po talagang lasa yung pagkain. Yes, yung fried chicken, guys. Ano naman lang yung, magkaano lang naman yung flour, yung asin, yung paminta, para lang magkalasa yung chicken, magkano lang po yun. Diwata Pares Overload. Honest review. 6 out of 10. 10 is the highest. Hindi masarap yung kanin. Maybe because dahil only rice. Yung karne at sabaw hindi tugma sa isa't isa. Lasang sunog yung chicharon bulaklak, tsaka medyo nakakaulit. As in, hindi siya medyo sunog. So yung sabaw, ang nangyari, lasang sunog na. Kung i-rate ko siya, out of 10, siguro 5. Ito ba ay marketing strategy lang para lalong pag-usapan ng kanyang negosyo? O talaga bang lumaki na ang ulo ni Diwata dahil sa natatamasa nitong tagumpay? Hindi, sabihin nyo ng attitude ako, yun talagang ugali ko. Dito, makikita si Diwata na sinusundan ng isang binatilyo at nakikisuyo ito na batiin siya sa kanyang birthday. Ngunit hindi inaasahan ng bata ang sumunod na eksena. Bata, birthday ko ngayon, kabaki naman ako. Lipas din yan, kuya. Nagtrending din ng Facebook Live ni Diwata kung saan uminit ang ulo niya sa pakiusap ng isang netizen. Ay hindi po maganda yung pakitaan mo ng masamang attitude na dumadayo dyan. Kahit ayaw mo magpa-picture, daan mo sa magandang salita, maintindihan nila yan kasi tao yan sila. Customer mo yan, Diwata, pasalamat ka sa dinudumog ka ng mga tao. Yung ibang tindahan, nagatin ng, ay, hindi dahil porque pumunta ka dito, magpapa-VIP ka na. Hindi pa ako ganun. Huwag ka na lang pumunta kung ganun ang gusto mong throwing ko sa'yo. Wala pakialam sa'yo kahit hindi ka na pumunta dito. Kakain ka ng 100, magpapa-VIP ka. Sabihin nyo ng attitude ako, yun talagang ugali ko. Umiiral lang ba ang inggit ng mga tao sa pag-asenso ni Diwata? O totoo ba na pinipili lang ni Diwata ang gusto niyang pakisamahan? Iyan ang aalamin natin sa videong ito. Ako si Rico. At gumagawa ako ng analysis patungkol sa trending issue sa Pilipinas. Sino nga ba si Diwata? Ano ang kanyang 3 sikreto sa pagyaman? At bakit dumadami na ngayon ang yamot sa kanya? Ngayon na sikat ka na. Ano ba yung usap-usapan na lumaki na daw ang ulo mo at mayabang ka na ngayon? Kung dati ay naririnig lang natin ang Diwata kapag pinag-uusapan ng mga engkanto at mga espiritu ng kagubatan, ngayon sikat na rin ito sa pagkatao ng LGBT member Dio Balbuena na mas kilala sa bansag na Diwata. Welcome to Diwata Pares Overload. Kamakailan ay naging maingay ang kanyang pangalan dahil sa mga trending post ng kanyang negosyong parisan na pinipilahan at dinadagsa ng libo-libong mga tao. Si Diwata ay tubong probinsya ng Samar. Lumuwas siya ng Maynila upang makipagsapalaran at makapaghanap ng trabaho dito. Nagsimula siya bilang beautician at dahil sa hirap ng buhay ay pinasok niya na rin ang pangangalakal hanggang sa namasukan siya bilang isang construction worker. Para naman makadagdag sa kita ay sumideline siya sa pagbebenta ng candy, sigarilyo at kape. Ayon sa mga vlogs niya ay tumira siya sa ilalim ng tulay, naghanap ng iba't ibang pagkakakitaan at higit sa lahat ay lumalaban ng patas sa buhay para makaahon sa hirap. Para sa gusto magkapera, kung wala namang kinagawa, mag-isip kayo ng pwede nyong gawin para kumita kayo ng sideline nyo. Maraming pagkakataon. Sayang naman yung oras nyo kung nandun lang kayo nakahiga. Ay kung may isipin ka naman na pwede kang kumita ng pera, tulad ng pag-uuling ko ngayon. Why not, di ba? Sugatan naman ang isang bading sa Pasay City nang saksakin ng 2 niyang kaibigang nagdodroga umano. Unang nag-viral si Diwata noong 2016 dahil sa pagrampa niya sa presinto. Nasangkot siya sa isang insidente kung saan inirereklamo niya ang mga kaibigan niya na gumagamit ng illegal na droga. Makikita sa pagkakataong ito na walang-wala si Diwata pero sa kakaibang pihit ng tadhana ay naging asinsado siya at milyonaryo. Dahil sa pagsisikap niya sa negosyo, nakabili na siya ng sarili niyang sasakyan, nakapagpaayos ng kanyang tinitirhan at nakabawi na rin sa kanyang mga magulang. Pero ngayon, hindi na ako nakatira sa ilalim ng tulay kasi nakabili na ako ng bahay. Sa tindi pala ng pinaghirapan niya ay napapatanong ang marami.
Ano ang sekreto niya sa tagumpay? Ayon sa aking research, ito ang 3 sekreto ni Diwata sa matagumpay na negosyo. Una, diskarte sa paresan. Ito ang hindi alam ng karamihan. Hindi galing sa kanya ang sekreto at galing sa pagluluto ng pares. Tinuruan lamang siya ng isang chef cook kung papaano ang tamang pagluluto ng masarap na pares at diskarte sa negosyo ng paresan. Naging business partner niya ito at dahil na rin sa pagmamahal sa negosyo ay natutunan niyang paunlarin ang mga naituro sa kanya ng namayapa niyang mentor at business partner. Subukan natin ang pagkain, ako bahala, basta may mga pambili ka ng kaldero, pambili natin ng malulutuin na meron ako ipon that time. So nag-start kami, doon na kami nag-start, kami dalawa. Ngayon, siyang marunong magluto, ako hindi. Ako yung namuhunan, siyang tigaluto. Tapos na-adapt ko na yung pagluluto sa kanya. Ay, yung friend ko ngayon wala na, namatay na. So ako na nagpatuloy. Kumbaga yung skill ko sa pagluluto ngayon, natutunan ko yan doon sa friend ko. Pangalawa, sinop at tiyaga. Hindi na siguro ito lihim, pero isang patunay na ang pagiging matyaga sa buhay, samahan mo pa ng pagiging masinop sa pagpupundar, ay maaaring maging susi para umangat tayo at umasenso. Hindi may tatanggi na laki sa hirap si Diwata, pero ang pinakapuhunan niya sa paghubog ng kanyang kapalaran ay ang determinasyon niya na makaalis sa kahirapan. Alam naman natin na kahit anong sipag at tiyaga mo sa trabaho, hindi ito sasapat para umasenso. Dapat marunong ka rin humawak at gumastos ng pera. May mga tao na sumasahod ng 50,000 to 100,000 pesos pero lubog pa rin sa utang dahil sa kanilang lifestyle. At ang masakit pa ay karamihan dito ay sapat lang ang kita at nabubuhay paycheck to paycheck. Kahit maliit lang ang kita ni Diwata noon bilang vendor, construction boy at beautician ay hindi ito alintana at sapat na ito kay Diwata para makapagpundar at makapagtayo ng negosyo. Pangatlo, positibong pananaw sa buhay. Kung titingnan mong maigi si Diwata, ano ang pinaka-obvious na makikita mo sa kanya? Ito ang kanyang pagiging masiyahin at pagkakaroon ng magandang pananaw sa buhay. Positibong tao si Diwata at iyan ang pangatlong sekreto niya. Marunong makisama sa trabaho at hindi basta-basta natitinag sa hamon ng buhay. Samahan mo pa ang pagiging totoo. Kaya marami ang hanga sa kanya sa kung paano niya dalhin ang mga problema. Number 1 talaga na inyong gagawin, huwag sumuko sa mga pagsubok at galingan nyo, sipagan nyo palalo para makamit natin yung mga pangarap natin na gusto natin sa buhay. At isa pang rason bakit siya sinusuportahan sa social media ay dahil sa charming ang personality niya. Ang katunayan ay malulungkutin ng mga Pilipino at gusto lang natin ng kaunting kasiyahan. Pero totoo ba na lumaki na nga ang ulo niya dahil sa dami ng sumusuporta sa kanya? Bakit naman itatapon ni Diwata ang pinagpaguran niyang tagumpay sa simpleng pakisuyo lang? Makikita din sa ibang videos na tila ba umay siya at walang gana sa mga gustong lumapit sa kanya. May kasabihan nga na nagbabago ang ugali ng tao kapag nagkapera na. Pero mas pinapaniwalaan ko na ang pera ang magpapakita sa'yo kung ano ba talaga ang tunay mong ugali. Meaning kapag nagkapera ka na, doon lalabas ang tinatago mong karakter at kung ano ba talaga ang pinapaniwalaan mo sa mundo. Pero bakit todo suporta pa rin sa kanya ang mga tao? At ang mas nakapagtataka pa ay lumalapit pa sa kanya ang mga artista at kilalang personalidad sa social media. Hindi naman kasi masama ugali ni Diwata. Hindi all the time nakikita natin siyang bugnutin at walang pakialam. Nagiging praktikal lang siya sa kanyang oras dahil na rin sa pagdami ng responsibilidad niya. Ang paglaki ng negosyo at pagsikat niya ay hindi laging puro saya, tawanan at kalokohan. Tandaan natin na mas malaking negosyo ay katumbas ng mas maraming responsibilidad. Kapag marami kang responsibilidad, dumarami din ang problema mo. More responsibilities, more problems. Kaya ako nasabi ito dahil bumabalik lang siya sa tunay niyang karakter, ang pagiging masinop. Ang pagiging masinop ay hindi lamang sa tamang pag-aayos kung saan mo ilalagay ang pera mo at maayos na pagsasalansan ng gamit upang sa oras na pangailangan ay magagamit mo ito. Sumasalamin din ito sa tamang pag-aayos ng oras ni Diwata kung saan ginagamit niya ito sa mga priorities niya. Kaya todo suporta sa kanya ang karamihan dahil nakikitaan siya ng inspirasyon ng mga Pilipino na pwede palang yumaman kahit mahirap ka lang. Ito ba ay rason para maging masama ang ugali?
Syempre hindi. Walang tatangkilik sa'yo kung wala kang pahalaga sa ibang tao, lalong-lalo na kung sila ang sumusuporta sa'yo. Pero kung lalawakan natin ang ating isip, ay hindi naman natin kasama si Diwata 24 oras. Hindi natin alam kung papaano siya makisalamuha sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa kanyang mga trabahador, kahera, kusinero at libo-libong customers niya araw-araw. Pero sa kabilang banda, kung pagbubutihin niya ang ganitong ugali, ay paniguradong ito na ang kanyang katapusan. Binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na umangat sa buhay, ay mas lalo ka maging mapagpakumbaba at mas lalo ka pagpapalain. Yung magyabang, okay yon. Pero yung manghamak ka ng kapwa, ay hindi yun okay. Katulad nung may nagpapabati sa'yo, galing pa sa malayo, ay sabi mo, lilipas din yan, kuya. At yung sinabi mo pa na na hindi mo ikayayaman ng 100 piso ng iba. O, tagi mong tatandaan, diyan ka nagsimula. Yung 100 piso nila ang bumuhay sa'yo nung ikay walang wala. Dahil nakikita na siyang ehemplo ng karamihan, ang pagpapakita ng walang pagpapahalaga ay pwedeng maging mitya ng kanyang pagbagsak. Ngayong may cancel culture na, ay hindi ito palalampasin ng mga netizen. At ngayong dumadami pa ang kanyang mga bashers, marami na ngayon na nakabantay sa mga galaw niya sa social media. Ang katotohanan niyan ay nagiging role model na si Diwata. Hindi magkamayaw ang karamihan dumikit kay Diwata dahil sa kanyang kasikatan. At sa bagong mundo na ginagalawan natin, hindi ito palalagpasin ng mga vloggers na gustong gumatas sa pag-asenso niya. Dahil panay ang trending ni Diwata, dumami na ngayon ang mga vloggers na gusto siyang gatasan. Katulad ko na gustong makisawsaw sa kasikatan ni Diwata, hindi may pagkakaila na gagawa sila ng paraan para maging relevant at mapansin din sa social media. Yan ang punto ng ilang mga vloggers. May iba na doon na tumira malapit sa paresan ni Diwata para makapag-vlog araw-araw gaya ni Alvin TV at RTV na umaane ng milyong-milyong views na may katumbas na milyong-milyong piso. 1.779 million pesos mga boss. More or less ha. Hindi ko sinasabi na ito, wag ng 1.7 kahit gawin na natin, sige, sobrang baba na, 1.5 million mga boss. Talagang dyan natitira. Now you understand kung bakit niya to sinabi sa akin na pinaghihirapan namin ang vlog. Talagang paghihirapan mo, na 1.7 million ang kinita mo in 8 days. Ang kagandahan sa katayuan ni Diwata ay ayos lang sa kanya ito dahil ito daw ay nakakatulong sa kanya para ma-advertise at mas makilala pa ang kanyang negosyong paresan. In short, free marketing. Kaso mo, hindi lahat ay malinis ang intensyon. For the purpose of views to earn money, kahit paninira pa yan ay papatosin na ng ilang vloggers para maging relevant. May isang vlogger pa nga na sinisiraan si Diwata at nahuli niya kahit nakatakip ang kanyang muka. Hello, saan tao? O ano na naman yung content mo na yan? Naghahanap ka na naman ng mabubutas. Iniidolo kita. Grabe ka naman. Anong iniidolo? Naghahanap ka na naman ng butas para views. Dito naman sa videong ito, pinagkukumpara si Diwata sa isang artista at makikita mo talaga na feeling sikat itong si Diwata dahil ini-snub niya ang lahat ng lumalapit sa kanya at tila ba wala siyang pakialam. Si Diwata ay isang negosyante. Ang pinakalayunin ni Diwata ay umasenso ang negosyo niyang paresan. Totoo na nag-a-upload na siya ng videos noon, pero hindi siya namuhunan sa social platform para umasenso ang kanyang paresan. Nataon lang na dumami ang natutuwa sa kanya at gustong sumuporta kaya nabigyan siya ng break sa social media at nagkaroon pa nga ng guesting sa iba't ibang platforms at opportunity na maging artista. Ang pagsikat ni Diwata sa social media ay isa lamang epekto sa pagsikat ng kanyang paresan bilang isang negosyante. Kung ilalagay natin sa konteksto, ang mga artista ay sanay humarap sa tao dahil ito ang kanilang trabaho. Ang trabaho ng isang artista ay pagandahin ang kanilang sarili at pabanguhin ang kanilang reputasyon sa industriya. Kaya naman tinatawag itong showbiz o show business. Ang mga fans ay parte ng kanilang pag-asenso bilang artista. Samantalang si Diwata ay isang negosyante. Hindi tulad ng artista, si Diwata ay walang media training. Pwede natin sabihin na parte ng negosyo niya mga customers
at kailangan niyang humarap ng maayos dito. Pero hindi dapat all the time. Ang pamimilit, pangahablot, pangkukuyog at paghawak kung saan-saan sa katawan ni Diwata ay hindi naman makatao at talagang red flag. Yung iba ay garapalan na talaga. Pumapasok pa sa kitchen para lang makapag-video at yan ang senyales ng kawalang respeto ng iilang Pilipino. Kumbaga, wala na siyang sense of privacy. Wala na nga rin siyang sense of boundary at kinakain na rin ang oras niya na pamahalaan ng kanyang negosyo dahil inaaliw niya mga taong gusto siyang makita araw-araw. Kumpara sa mga artista na may oras lang talaga at schedule para humarap sa mga fans, si Diwata ay wala. Baka naman pwede magtrabaho muna ako, hindi na ako mapagtrabaho eh. Diba? Diba sabi ko may time naman para sa interview ng vlogging, sa picture. Bigyan nyo naman ako time para makakilos ako sa tindahan ko kasi mas priority sa akin yung tindahan ko. Paano ko yan ma-handle? Kung dyan na lang ako nakarap sa camera nyo. Tama po ba? Tama. Hindi ko na masikaso. Hindi ko alam kung may nangungupit na. Hindi ko alam kung anong kulang. Tama. Every time na pupunta ako dyan, wala, nandiyan na lang kayo. Gusto nyo, nakarap na lang ako sa camera nyo. Pag hindi kayo napagbigyan, galit kayo. Sabi nyo, masama ang ugali. Eh, nakapokus ako sa tindahan ko. Tama.